Okay, so our topic today is about curvature. First, define natin yung curvature. Curvature is amount by which a curve deviates from being a straight line. So kanina nga, kung meron daw tayong straight line na 2 meters or 2 units or 2 meters yan, naka-scale. Pag nilagay natin ngayon siya sa circle, ano napapansin natin? 'Di ba? Nagkakaroon tayo, gawin kong perfect circle, no? Kung dito yung starting point natin, halimbawa may radius tayo center pa ganyan. Tapos yung naka-curve na yan, pwede nating i-drawing siya ng nakaganto. So ito yung 2 meters niya. Tapos if you can recall, 'di ba, ano tinatawag natin to? 'Di ba, ito yung isang arc, no? So hindi na natin diniscuss yung arc length, pero ngayon mapag-aaralan din naman natin ang formula ng arc length na 'yon. Pero if you can recall, arc is denoted as S, 'di ba? So to get the value of arc, ano sabi natin sa geometry natin? It's just radius times the theta, 'di ba? O ngayon, kung magkakaroon tayo ng theta, saan ba nakukuha yun? Yun yung subtended angle, di ba? From one point to another point. So, nasan yun? Di ba ito po iyon? So, kung maglalagay ako dito ng radius ulit, ito yung theta na yon. Okay? Pero ngayon, ang pag-aaralan lang natin talaga, it's about the curvature. Ayan. Okay, and aside from that, may tinatawag tayong radius curvature. So, ayan agad, no? Alam natin yung R yun. Pero, as definition natin sa calculus, it is just reciprocal of curvature. Paano natin nasabing ganun? Okay? So, magbigay muna tayo ng mga notation. Si curvature, ginagamitan natin lang K or kappa. And then si curvature, radius of curvature, ay ginagamitan natin ng rho. Nagamit nyo na ba yung rho before? O, letter P na Greek. Sa density. Okay? So, bakit ba natin nasabi na ang radius of curvature is just reciprocal of the curvature? Or rho is just equal to 1 over kappa. Okay? O, try natin, no? Kung meron daw tayong, common sense lang muna, no? Kung meron daw tayong circle na maliit, i-compare daw natin sa malaking circle, ano napapansin nyo? Yung curvature neto na may maliit na radius, compare mo yung curvature na may malaking radius. Ano napapansin natin? Ano relationship? 'Di ba? Kung titignan mo, kumuha tayo ng curvature diyan ng ganyang kalaki. Same angle tayo. Theta. Same angle din tayo ng theta. Ano napansin nyo? Oh, kung tignan nyo lang yung part ng pagka-curve neto, compare dito. Curvature ang tinutukoy ko, hindi arc length, ha? Same lang ba yan? Baka pangit lang yung drawing ko. Common sense lang, di ba? Pag maliit ang circle, mabilis ang takbo ng pagka-curve niya. Compare sa malaking circle, di ba? Mas malayo mas matagal or mas onti yung pagka-curve niya. O try nyo, ikot kayo dyan sa isang bilog na maikli. Di ba? Mabilis yung motion mo. Diba? Sa rotational motion, yan yun, diba? Tapos try mong umikot ng mas malaki, mas malayo. Diba? Mas matagal or mas matagal yung pag-curve or pag-curvature nung isang lakad mo. Therefore, we can said that, the radius or the curvature K is inversely proportional to the radius. Okay? O kung makikita mo yung relationship neto, same lang din po iyan dito. Kung hinanapan natin yung radius o yung rho, di ba, cross multiply, ano masasabi natin? Radius of curvature is just reciprocal of the curvature.
Okay, o, tignan pa natin ano yung mga definition na yan. Gamit tayo, consider tayo ngayon, gamit tayo ng geometry. Consider tayo ng circle ulit. Tapos meron tayong center na may radius. And then, kuha tayo another point. Papunta dito naman. So, lagyan natin yan. So, meron tayong point P dito. And then, point PQ. So, sa derivatives, ano ang tinutukoy natin ngayon dito? So, inahalam natin yung pag-change nung curvature natin ngayon. So, kapag sinabi natin change in curvature, ano ba ginagawa natin madalas? Paano natin nakukuha yung change ng curvature or yung change ng isang bagay? O, tignan natin, no? Saan ba naka-respect? Halimbawa, so consider natin first 2 points, P and PQ on circle. So kung magkakaroon tayo ng arc length, S natin ngayon ay sino? Si P, P prime. Yan yung buong color blue. Ba't ba hindi color blue to? Okay? And then, meron tayong pwede nating masabi na ito yung pagbago natin sa saan? Sa arc. Kasi pwede yung point na yan lumipat anywhere. 'Di ba? So, dito yung magiging delta S natin. And naka-respect yan saan? Yung angle na between sa kanila. No, hindi naman sa radius. Si radius constant siya all throughout. Tama? Hindi naman nababago ang radius natin. Saan siya naka-respect? Sa angle, or we can say this, it is a alpha, no? Change in alpha. Nasundan yon? O, ginamit ko lang yung notation natin sa book. Therefore, we can said, no, we have a formulation ng quotient dito na delta S over delta alpha. So, ito pwede nating masabi, it is definition ng change in direction of a curve, of the curve, per unit arc. Okay? So, kung maalala natin, yung ginamit natin formula kanina, anong gamit natin formula kanina? S is equal to R theta. So, kung gagamitin natin yon, katumbas lang din yan sa delta S is equal to constant ang radius, ang theta is the alpha, change in alpha. Okay? So, if we want to determine, no, yung change in direction per unit length, anong kailangan natin gawin? Paano natin siya mapupuntang ganito? Diba? I-divide mo lang sila both side. Baliktad ako. Change in curve per unit length. So, dapat nasa baba yung S. Diba? Arc. Hindi nyo man lang napansin yun. Alpha over per unit arc di S. O, paano natin gagawin ganyan? O, isolate lang natin. So, you can have divide both side by delta S, diba? Delta S. So, nakuha na natin yung cancel na to. Delta alpha over delta S. Paano mapupunta to sa kabila? Divide mo both side by 1 over R. Tapos 1 over R. Cancel dito, natira na lang sa kabila is 1 over R. O, ano nakita yung relationship ulit? O, ano definition natin nito? Change in direction of the curve per unit length. Ito yung tinatawag nating curvature, which is, yun yung K natin. Diba ito lang din yung K natin? Paano ko nasabi? Kasi kanina si 1 over R, yun din yung K natin. Sundan? Ako ha? Okay. So, this part will be your curvature. O yan na, tandaan nyo yan later on, yung pagde-derive natin from the circle. Ngayon,
Pag nasa circle yan, paano naman kapag curve yung tinutukoy natin? What if meron tayong curve? Halimbawa, ito yung isa nating axis. Parang manipes. Halimbawa, ito yung axis natin. Ay, ba't ko inano? Tapos meron tayong curve na madodrawing. Halimbawa, ito yung curve natin. Halimbawa, meron tayong point P ulit. And then, point P prime or Q. It's up to you kung ano yung notation. Medyo ayusin ko muna yung pagka-curvature, no? Para mas maayos yung drawing natin. Babaan ko siya, tapos gaganyan ko pa siya. So, ito yung P. Ito yung P prime. Okay? Ano mangyayari sa atin yan ngayon? Diba? Kung gusto mong kunin yung arc natin dyan, diba? Ito yon. Ito yung delta S natin. Susundan nyo yun? Kapag curve, paano natin makukuha yung radius niyan? Commonly, halimbawa, hindi yan circle, diba? Curve lang yan. Pwede tayong mag-connect or pwede natin makita yan sa geometry niya na meron yung pinaka-radius. Susundan nyo yun? Ito yung pinaka-center niya. In our problem later on, yan yung hahanapin natin. Yan yung HK, di ba? Okay. Susundan? Ngayon, paano natin siya hahanapin, no? So, pwede tayong gumamit ngayon ng reference ng angle from the axis. So, meron tayong ruler dito eh. Saan ang ruler? Ayun, oh. So, from axis, pwede tayo mag-drawing ng change in angle dyan. Diba? Ito yung alpha. Then, to another point, ano mangyayari? Ito naman yon. Tama? So, ano mangyayari dito? Yung anong term yun? Subtended angle natin dito, saan natin makukuha? Dito sa part na to. Ito yung change in alpha natin ngayon. Nasundan nyo yun? Okay? So from this, if you can recall, anong ginagawa natin dito? Diba? Ito lang din yung alin? As if we do the change in to get the curvature, no? Change in alpha over change in S, which is ating curvature natin. Since na naka-curve na siya, anong sinasabi natin dito? Kung gusto natin hanapin yung average curvature o yung instantaneous curvature natin ng arc delta S natin, ano kailangan gawin? Kukunin natin yung limit niya, di ba? Limit of delta alpha or over delta S as delta S approaches to 0. Or is equal lang yan saan? Sa derivative ng alpha over derivative ng S. Okay? Sundan yan. So, we will just derive this. So, we can conclude, no? Paano nangyari yan? Later on, masasolve naman natin yan. Mapapakita natin yan. Si kappa ay just equal lang sa delta alpha over delta S. Sundan yun? I-derive lang daw natin yung alpha and respect kay S. And yung sa curvature natin, paano yung sa radius of curvature naman? 0 ay 1 over kappa. Therefore, equal siya sa ds over d alpha. Tama, di ba? Kabaliktaran lang kanina. And please take note, dapat naka-absolute value sila. Why? Bakit kaya? Wala naman tayong radius na negative value. Wala naman tayong distance na negative value. Tama? Ano yun? Imagination, nasa likod. Okay? Again, negative value is just direction. Tandaan nyo yun ha, di ba? Sa lahat naman natin sinisisolve, it's just a
direction. Pero pag naka-coordinate system tayo dito sa H and K, may positive and negative dyan. Okay? Question. So, ayan yung mga relationship lang natin. Ngayon, pwede na po nating i-derive yung mga formula niyan. So, let's find the rectangular coordinates neto. Coordinates. So, ang una natin kailangan, di ba, kung meron tayong i-derive na ds, dapat alam mo muna, d alpha, dapat alam mo muna yung alpha. Di ba? And also the ds, dapat alam mo muna yung s. San sila? O kung naka-curve tayo, katulad nito, dyan natin hanapin. Paano ba nagbabago si alpha? Paano ba siya nagbago? Di ba? From another point to another point, ano na bago sa kanya? It is just dy dx. Slope lang din, di ba? So we can said, pwede natin masabi? Bukod doon, wag natin dyan i-respect. Di ba? Kung gusto mo malaman si alpha, dito natin lagay sa baba. Ito yung triangle na mabubuo natin. Sundan nyo yun? Kapag ganyan ang side na meron, ano meron tayo? Balik tayo sa basic trigo, the SOHCAHTOA. Wala tayong hypotenuse, pero meron tayong tangent. Theta is equal to opposite over adjacent. Diba? Alin ang adjacent side? Etong pag-change niya sa x, diba? Will be the dx. Ano ang opposite side? Yung dy. Nasundan yun? Therefore, we can said, kaya nga rectangular coordinates, tangent alpha is just equal saan? Sa dy over dx. Diba? Opposite over adjacent. Sundan? Ngayon, or equal lang din yan kay y prime. Diba? Si dy over dx is just y prime. So we have tangent alpha is equal to y prime. Paano natin mahanap yung equation ng alpha? Ano kailangan gawin? Find or multiply them by arctan. So arctan, tapos arctan. So magiging tangent alpha to is equal to arctan ng y prime. So alpha is just equal to arctan of y prime. Sundan? Kuha? Ano susunod? Derive na natin. So we have d alpha over dx. Bakit sa x? Kasi naka-rectangular coordinate tayo, naka-respect pa rin tayo dito sa horizontal natin. Tama? Okay? Ano magiging sagot? Recall natin, ano ba derivative ng tangent, arctan? Magiging 1 over 1 plus u squared du. Tama? Solve ko, magiging 1 over 1 plus y prime squared times, ano bang u? Y prime. Ano derivative ng y prime? Double prime. Di ba? Okay? So, ito na yung pinaka-derivative natin. So, we have d alpha over dx is equal to double y prime over 1 plus y prime squared. Ngayon, ito yung tinatawag nating derivative. Last time, diniscuss natin yung differential niya. Di ba? Anong differential niya? Paano yung differential form? Recall lang natin, no? Para mas maging malinaw dito. Ito may violet. Pag derivative form, anong ginagawa lang natin doon? We have the dy over dx is equal to f prime of x. Ganyan lang, di ba?
Pero kapag pumunta na tayo sa differential form, yung ginagawa natin sa approximation, ano pa mangyayari? We will do cross multiply. So we will just have dy is equal to f prime of x dx. Okay? So ang kailangan natin differential form kasi ano ba hinihingi lang ni radius of gyration to. Ni radius of curvature or yung pinaka-curvature natin. D alpha lang. Differential lang ni alpha. So we will just do cross multiply so we can get d alpha na equal saan? Sa double y prime dx all over 1 plus quantity ng y prime squared. So ayan na yung nakuha nating equation. Nakuha? Nasundan? Okay? On other hand naman, no, paano naman natin makukuha yung differential of arc of length, no? O, tignan nyo na lang to, no? Sa differential of arc length, anong gagawin natin dito? Kailangan natin ng ds. O, paano ba nakuha si ds? So, meron tayong properties dyan. If we do a limit of delta s, di ba yan yung arc? Respect dun sa line natin na p prime, as delta x approaches to 0, it should be equal sa 1 para maging line. Di ba dapat yung slope niya equal sa 1? Okay? Next, ano pa? So if we derive this, we have ds over dx, equivalent lang yan kay limit of delta s as delta x approaches to 0. So, mag-equal lang po sa anong value? Oh, syempre, dapat alam muna natin yung equation. So, by Pythagorean theorem, we can have the ds squared is equal to dx squared plus dy squared. Diba? Sundan nyo yan? Pagbago ng x and y, nakarespect kay s. So, parang c squared is equal to a squared plus b squared. Okay? So, if we do the derivation here, we can get an answer ng, ano sagot? O, simplify na to, magiging 1 plus dy over dx squared. Sundan yon? O, you can do implicit differentiation para makuha yan. So, ito, katumbas lang din siya ni square root ni 1 plus y prime squared. Okay? O, ngayon, kunin natin yung differential ng ds. Ano mangyayari? ds is just equal to, cross multiply natin ng dx. Dali natin dito. So, we have square root ni 1 plus y prime of squared dx. Question? Okay. Differential of ano lang yan. Oh, ito yung equation, no? Ayusin na lang natin. Nauna agad kasi si ano. Dinederive ko pa lang yung formula. Wala pa tayo sa example. Okay na ba? Okay, continue tayo. Kung meron na tayong d alpha and ds, we can substitute na yan sa k. Okay, substitute ko po sa k or kay kappa. So, kappa will be equal sa d alpha over ds, which is ano si d alpha? Y prime, double y prime dx, all over 1 plus y prime squared. All over square root nino 1 plus y prime squared. Di ba parang magkamukha lang to? O may dx pa pala, no? Agoy. Parang magkamukha lang to sa katong baba. Pero bago yung lahat, cancel ko muna si dx. So we can have y prime all over 1 plus y prime squared
times 1 over, gawin kong naka-quantity, no? 1 plus y prime squared raised to 1/2. If we do the multiplication of fraction, we can have kappa na d alpha over ds na equal kay double y prime all over 1 plus y prime squared raised to 3 over 2. Which is, ito yung mga derived formula na kakabisaduhin nyo na. Nasundan nyo yun? Hoy, nakuha nyo ba? So, para alam nyo naman, di ba, kung saan nanggaling yung mga derived formula na yan. Di ba? Dinerive sa differential ng alpha, differential ng s. Okay? O, to get the radius naman natin, di ba, 1 over kappa or ds over d alpha, reciprocal lang natin yan. Magiging equal saan? Equal sa 1 plus y prime squared raised to 3 over 2 all over double y prime. Okay po? So, yan lang po yung kakabisaduhin nyo. Sa dami-dami ng ginawa natin kanina, di ba? Oh, yan lang din po iyon. Okay? Ngayon, di pa dyan nagtatapos. Yan lang yung hinahanap natin yung gano daw ka-curvature yung isang bagay. And then, ano daw yung radius niya. Ngayon, hanapin natin yung origin niya. Paano natin hinahanap si origin? Origin. Or the center of the curvature. Paano mangyari yun? O, hanapin mo ngayon yung h and k, di ba? At circle, di ba, ang center niya is si HK. Or dyan sa book, ang ginawang center ay si AB. Parang hindi nga tayo malito, di ba? Pareho lang naman yan, no? It's just a variable. Na where H is just A and K is just equal KB. Anong formula natin ng circle? X squared plus y squared is equal to r squared kapag nasa origin. Pero kapag meron tayong hindi sa origin, no? So we can have x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Di ba? O, palitan ko as a and b. Yan yung nakalagay sa book. A squared plus y minus b squared is equal to r squared. We need to do is to have the value equation ng a saka equation ng b. Tama? Siyempre, nagde-derive na tayo, derive na natin to. So, get first the y prime. Ano mangyayari pag kinuha natin yung y prime? So, magiging 2x minus a plus 2yb y prime is equal to 0. Okay, pwede nating i-simplify. Pwede nyo i-multiply both side by 1/2. Bakit? Para mawala lang yung 2, di ba? Same lang naman yon. So we can have x minus a plus y prime y minus b is equal to 0. Nakuha? Next, get the second derivative. Siyempre, kailangan natin ng dalawa yung unknown natin, di ba? So we need 2 equation for 2 unknowns. Di ba? Naturo ko to before. So, saan natin pwede makuha? Derive natin ulit. Kasi pag dinerive mo na ngayon to ulit, ano mangyayari? Sino makakancel dito? Sino makakancel? Si A. Di ba? Mawawala na si A. Derivative ng X. 1. Derivative ng A. 0. Plus, paano i-derive to? Y prime times Y minus B. Plus 5. Tapos transpose. Product rule, hindi power rule. 'Di ba? U and V, 'di ba?
So, magiging y prime times y. Tama? Uy, nasusundan ba? Plus, ano susunod? Wait lang, u dv, derivative pala neto. Y prime, di ba? Minus 0. Tama? Plus, v. Y minus b, derivative ng y prime. Double y prime. Okay? Is equal to 0. So, simplify natin. We can have 1 plus y prime times y prime plus double y prime times y minus b is equal to 0. Ano napansin nyo? Isolated na si b. Nasusundan nyo? So, derive lang kayo ng derive ng makuha nyo yung wala nang kasamang constant. So, dito makukuha mo yung value ni A, dito makukuha mo si value ng B. Okay? So, simplify natin. Ano mangyari? So, we have 1 plus y prime squared plus y double prime times y minus y prime b is equal to 0. Isolate natin si b. So, magiging y prime b is equal to 1 plus y prime squared plus double prime y. Divide both side by double prime. Ano mapapansin nyo? Cancel to. We can have a value ng b na equal kanino? Y. Diba? Pwede natin makancel to. Y na lang matitira. Tama? Tapos, may makakancel pa ba? Wala na. Plus na tayo ng 1 plus y prime squared all over double prime. So, yan yung formula natin para makuha sino? Si B or yung K natin. Y squared. Okay, baka malito kayo ha. Okay? Next. Paano naman si A? Substitute lang natin doon, no? So, isolate ko muna to. Kunin ko po ito, students. Haba, no? Derivation pa lang yan. So, welcome to the engineering. Ganyan lang naman talaga. So, magiging isolate ko si A. So, magiging A will be X plus Y prime times Y minus B. Tama? Ang kunin ko na agad para madali, ano si Y minus B? Nakita nyo yan? Alam ko si B, ayun, no? Solve ko muna. Dito. Y minus B will become Y minus, ano ang B? Yung buong yan, di ba? Y plus 1 plus double prime squared all over double prime. So, cancel na to. So, bale, itong part na to, substitute ko siya dito sa buo. Nakuha yon. So, we can get, anong value na ni A? A is equal to X plus Y prime times the quantity of 1 plus Y prime squared all over double prime. Okay? Excuse me. Or, wait lang, may kulang pa tayo. Hindi natin na-distribute yung negative. Dapat di ba negative to? So, negative dapat lahat. Ito din dapat negative. So, sama natin yung negative sign niya. Okay? So, A will be X minus. Pwedeng gawin natin Y prime times 1 plus Y prime squared all over double prime. Yan yung makikita nyo sa libro na formula. Diba? Saya-saya mag-derive ng formula. Question? O, yan yung mga hanapin nyo. Ito, para kay B. Ito naman para kay, ano to? A or yung H natin sa X minus H squared. Question? O, kumbaga, babalikan natin to. 'Di ba? Ngayon, kaya na nating kunin yung
radius niya, gamit yung formula natin na rho, is equal to 1 over kappa. And then, kaya na din natin makuha yung point na pinanggalingan niya. 'Di ba? Okay? Ano na lang ang di natin kayang alamin? Hindi ko naturo or di natin nasama is gaano kahaba tong arc na to. 'Di ba? O, kunin na lang natin sa libro. Paano natin kinukuha si arc length? Page 89. Ganun lang. Ito lang, babalik lang tayo dito. Ito yung formula niya, ds. For differential of arc length. Okay? Yung mismong arc length sa integral calculus nyo na makukuha talaga yon. Okay po? Sige. Try natin tong example na nasa book. Pakita ko lang muna. Hindi ko muna to i-stop. So, try nyong etong part na yan. Okay? Tignan nyo muna, basahin nyo muna. Share lang ako. Anong page yan? Wala examples. So, ano yung importante formula? Itong DS. 190. DS. Okay. Yan. Yun. Sulat kasi ito. DS. Asan ba? Okay. Nanood ka lahat? Wala akong pang-picture. Basahin mo. Hindi ko pa tapos yung game. So, sunod yan eh. Y minus. Yung exam or saan ba? Wait lang, sige. 102. Tapos y squared is equals to So 1.1 yun. ano po eh, 1 half over 1 of n. 191. Ha? 191. 191. Alam mo 191. 2, 1, y prime. Ito, example. Okay, continue tayo. Solve natin tong nandito sa book. So, y prime is equals to Pwede tayong gumamit ng calcu, pwede din naman tayo magmano-mano. Sulat ko muna yung problem para mas maayos natin at mas maintindihan. So let's have example number 1. Dalawa yung example, yung mamaya, yung para sa plus 20 point. parang L. So sabi dito, find the circle of a curvature of a parabola na meron tayong, anong value ng parabola natin? Y squared is equal to 2x. So kung mapapansin nyo, opening to saan? Up. Sige, up talaga yan. Ano talaga? Opening right, no? Kasi dalawa yung y squared, oh. Agoy. Tapos sabi pa, at the end of the latus rectum. Ano yung latus rectum? Ewan ko na, sir. Malay ko dyan. O, try natin i-drawing, di ba? Pag yan yung parabola natin. Pag ganyan.
Diba? Tapos, paano ba siya nasabing parabola? Diba meron yung vertex na from its focus pala, no? Focus yata yung pinanggagalingan. May vertex yan. Tapos may foci or focus. Yung distance daw ng focus na yan to A. Saan? Diba? To any point around this. Halimbawa, itong line na to, equal distance din daw yan sa isang directrix. No? Hindi lang ano siya, no? Hindi lang siya proportional, pero equal to, tas equal din to, di ba? Tas ang directrix natin, itong part na yan. Okay. So, si latus rectum saan madalas? Ito yun, yung tinutukoy na latus rectum natin. So, anong connect ko? Alam natin itong latus rectum na to. Any of endpoints daw dyan. Pwedeng dito, or pwedeng dito yung hinahanapan natin ng pinaka, curvature niya. Diba? Okay. So, symmetrical lang naman yan kahit ano dyan. So, solve na natin. Ano una natin gagawin? Hinahanap sa atin, syempre, ang hinahanap sa atin yung circle. So, ang kailangan mo ay x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Syempre, si r is our radius of curvature, which is 0 or 1 over kappa. Okay? So, alam natin si kappa, siya si curvature, which is double prime all over 1 plus y prime squared quantity of 3 over 2. Okay. So, we need to find first the y prime at the point x and y and the double y prime at the point x and y. So, then, anong point na binigay? 1/2 and 1. O, try nga natin i-graph yan sa Desmos. Paano ba natin i-graph to? Hanggang internet. Dito. Y squared is equal to 2x. Ayan po, no? So, hinahanap natin at point 1/2 or 0.5. And 1. Ayan. To the end of the latus rectum. So, ayan yung hinahanapan natin ng pinaka yung pagka-curvature daw dyan sa part na yan. Okay? So, sige. Try natin gawin. Nasaan ang vertex niya? Nandiyan pala ang vertex niya. Okay, 0, 0 pa rin. Drawing lang natin. So, ang vertex pala niya ay nasa 0, 0 lang din. Tapos, ito yung point na hinahanapan natin, which is yung 1/2 and 1. Okay? Try natin i-solve. So, first thing to do, arrange muna natin yung y squared is equal to 2x na naka-explicit form. Ano ibig sabihin na explicit form? Y is equal to something, di ba? So, magiging y is just equal to square root of 2x. O, pwede nating i-derive to. O, diretso na to, no? Y prime is just equal to 1 over 2 square root of x times 2. Tama ba? Sure kayo? Kulang ng 2. O gawin natin para mas madali, paghiwalay na natin. 'Di ba? Square root of 2 times square root of x. So double prime, y prime is square root of 2 times, okay, nasa baba, no? Nagets ko na. Sige, 1 over 2 square root of x times 1 na lang. Di ba? Magiging, ito yung dy o y prime natin. Kunin natin yung respect kay, masisimplify ba to? Kaya pa i-simplify? Hindi na, no? So, wag na natin i-simplify. Magkakalculate naman tayo. Therefore, y prime is equal to
square root of 2 times 1 half times, itataas ko to x raised to negative 1 half. At 1 half and 1. O, ano magiging sagot? Substitute ko, magiging y prime is equal to square root of 2 times 1 half times 1 half raised to negative 1 half. Answer will be, simplify ko, square root of 2 over 2 times 1 over square root of 1 half, which is equal lang yan sa, itong part na to, equal to sa 1 over square root of 2. Susundan ba? So, kapag ni-reciprocal ko siya, magiging square root of 2 over 2 times square root of 2 over 1. Or equal saan? 2 over 2 or equal sa 1. Sana nakalculate nyo din yan, no? So, ayan lang din naman yan. Therefore, si y prime ay equal kay 1. Okay? Pero di pa yan yung sagot, no? Now, get the double prime. So, we can get, ano na yung gamit natin? Square root of 2 over 2 times, eto no, x raised to negative 1 half. At yan yung y prime natin. Kunin ko yung double prime niya, magiging square root of 2 over 2 times negative 1 half x raised to negative 3 over 2. So we can have square root of 2 over negative 4 x raised to negative 3 over 2. Again, at 1 half and 1, so papalitan nyo lang po ng 1 half yung x, so we can have square root of 2 over negative 4 times 1 half, negative 3 over 2. Okay? Anong sagot sa y prime? Y prime will become square root of 2 over negative 4 times 1 over, pwede nyo naman i-type sa calculus. Gusto nyo pa talaga akong isolve to. Sige na, isa-solve ko na. 1 over 2, 3 over 2. Ano mangyayari dyan? So, magiging square root of 2 over negative 4 times 1 over square root of 1 cube over 2 cube. Diba? Ganyan lang siya. So, ano mangyayari? Magiging square root of 2 over negative 4 times 1 over square root of 8. Or equal lang siya sa square root of 2 over negative 4 times 2 square root of 2 over 1. Or equal na saan? Totoo ba? 2 times 2 over negative 4 is negative 1. Perfect. Saya. O ayan, di ba? Kahit walang calcu, kayang isolve. Agoy, ang haba. So, y prime is 1 and then double y prime is negative 1. So, solve na natin si kappa. Ang curvature natin is double prime, which is, double prime over 1 plus y prime squared, 2, which is, double prime is negative 1 all over 1 plus 1 squared raised to 3 over 2. Anong sagot dito? Negative 1 over square root of 8. Tama? Or, sabi ko nga, kappa is equal to square root of 8 over 8. Ang sagot dyan. Sabi neto. Check nyo nga kung tama ko. Hindi ko alam, hindi ko... Pero nga, ang tagal mo. Tama? 3.3536. O, yan yun. Negative, sir. Again, si kappa, bawal maging negative, 0.3536.
Pwedeng ang sagot na nasa choices, eto. No? So, solving pa rin ng manual. Pero kung ikakalculate nyo, ayan dapat. Pero yan yung kappa. Ang kailangan natin ay si radius, si rho. 1 over kappa. Is 8 over square root of 8. Or equal siya saan? Square root of 8 over square root of 8, which is 8 square root of 8 over 8, which is, ang radius natin is 8 or 2 square root of 2 or 2.8284. Okay? O, yan pa lang yung pinaka-radius natin. Dalawa lang pinaka sir. O, radius pa lang yan. Ito pa lang yan. Kunin na natin si H and K. Paano na kinukuha si H? Anong formula ni A? H or A is equivalent saan? X minus y quadrant. Oh, wait lang. Sana nasasulat ko na siya. X minus y prime 1 plus y prime squared all over double y prime. Okay, anong x natin? 1 half. Minus y prime 1 times 1 plus 1 squared all over negative 1. Ano magiging sagot dito? 1 half minus plus 2, which is 5 over 2 or 4 point. Mali yung 4.5, 2.5. Again, ito ang makikita nyo sa choices. Okay. Next, paano natin kunin si K or yung B? Anong formula? Y plus 1 plus y prime over y double. yan lang, ganyan lang? Okay, mas madali pala si Y. So, 1 plus 1 squared over negative 1. So, answer will be 1 minus 2 is negative 1. Tama ba? Same na kay ano, y double prime. Okay. So, therefore, our equation will be, anong value natin? X minus 5 over 2 squared plus y plus 1 squared is equal to 8. Kasi square root of 8 squared, di ba r squared? Ang r mo ay square root of 8. Ang r squared is 8. Okay? So, ayan po yung pinaka-sagot natin. Sige. May trial pa yan. May plus 20 pa. Sige, break muna kayo. Tapos, extend na lang tayo saglit. Na? For 20. Kayo naman, pwede naman pong mag-leave na. You can go. Papakita lang natin to sa ating pinaka-desmos. So, ano yun? X minus 5 over 2 squared plus y plus 1 squared is equal to 8. Nasaan ang center? Kumbaga ito yung pagiging... Ala, ano nangyari? Hindi yan ellipse. Ala, ano nangyari? Pumangit na siya. Pag-intersect yan doon sa pinaka-point, pero kunin natin yung anong radius natin. Anong HK natin? 5 over 2. Then, negative 1. Oh, ayun yun, no? Kumbaga, wala, ba't ganun? Circle siya kanina. Ang pangit naman nito. Dito.
Oh, Bukal. ulit. Gusto natin ulit. Picturean ko muna para mas maganda siya. Sabihin yung range. Ulit, Desmos. Again, ano yung given natin? Y squared is equal to 2x. And then, our point na hinahanapan ng curvature is 1/2 and positive 1. Okay? And then, ayan po yun. Labelan natin. Ang nakuha nating equation ng circle, which is x minus 5 over 2 quantity squared plus y plus 1 squared is equal to 8. Okay, ayan na yung circle. Then, ang HK natin, H natin is 5 divided by 2 and then negative 1. So, ayun po siya. Nakita niyo yan? So, ang radius natin, ito yung part na yan. So, take a screenshot na lang ako para may kopya. Then, kakapalan ko na lang siya. Ayan. Solve natin yan. Yan yung na-solve natin kanina. First and second derivative. Ay, ano nangyari? Ano yun? Ay. Sige po, wait lang. Sir, ma-upload na po ba yan mamaya, sir? Oo, basta malaki ang, mabilis ang internet. Ah, hindi na crop. Okay? So, ito yung radius natin. Nasaan yung line? Na R is equal to 8, no? Ay, ba't ayaw masulat? Ano ba kung lang siya solve? Si A, si B. Square root of 8 rather. Okay? Mas ayan yung pagka-curvature natin sa part no. Anong part to? 1, 1/2 and 1. Okay po? Realization lang no, medyo sa curve pa natin siya na-apply, pero bigyan ko na kayo ng eye view. Pagdating kasi sa beam, Ay, lumulot to. 'di ba? Sa gitna. Ayan tayo, 'di ba? Nagkakaroon kasi yan ng radius of curvature. Ang nangyayari diyan, exage ko siya no, nagkakaroon siya ng bending. So magiging ganyan na yung itsura niya. Yung sinabi ni ano nun. Okay? So meron siyang pinaka R, halimbawa. Alam naman natin ang radius, 'di ba? May pinaka gitna yan diyan. Ayan. Ayan po 'yon. Ito yung arc na kinukuha natin, yung curvature. So ito yung radius ng curvature na kinukuha natin na rho. Oh. Mapag-aaralan niyo din yan later on. Okay po. Ngayon, try natin tong example number 2, trial. Kung sino na lang po makakuha, assignment na lang natin dahil overtime na din. Siguro number 2. Find the circle of curvature of x is equal to y cubed. Di ko alam kung anong ano to. At 1, 1. Mas Y cube. Ano siya? Parabola ba? Okay? Hindi. Parang Yan lang. Siguro hanggang mamayang gabi. 11:56. O inam sa 11:59. Umuwi na kayo agad. Basta within the day. Within the day. Okay?
So, plus 20 na lang sa mga makakakuha. Best king, wala pa ako score. Kahit sino makakuha. Quiz. Okay? Sige, bye-bye! Ano po ulit yung quiz na alam? Monday ba? Thursday. Sana kaya. Kasama po na po. Tinulugan ko. Lecture, ano? From change of plate. Wait muna tayo. Rate of change. Hanggang Uwi na kayo si Aiko. Be! Sir, nagdagdag Oh, daw I ako still. 2 pages, 2 to 3 pages. Ilang percent ka ba dito? Sa French topic, yan ulit ang solution. upload ko na lang. Hindi ko na po nasa gusto. Siyempre, lock in na yan. Sana all contract. Walang sarap. Mula. Ano? Kain ka? Kakain tayo. Sige na, labas na kayo. Re-record ko to. Sir, pwede mong picturean yung... Upload ko na ng PDF. Sabi pa yung Sige. lahat na pinag- araw ko lang naman. Kasi may dumating akong order. Basta yung 300 kay ma'am. Ang ingay.